Simulan na ang natakot ka ba? Ang huling pagtataksil. Sa isang tahimik na baryo sa Batangas, may magkasintahang matagal nang magkasama, si Arman at si Joy. Halos 5 taon na silang magkasintahan at sa paningin ng iba, sila ang perpektong mag-asawa. Mahal na mahal ni Arman si Joy, handa siyang ibigay ang lahat para sa kasintahan. Ngunit hindi niya alam, matagal nang may lihim si Joy. Sa loob ng 1 taon, palihim siyang nakikipagkita kay Marco, isang lalaking nakilala niya sa Maynila. Hindi lang simpleng pagtataksil ang ginagawa niya. Pinagkakaitan niya ng oras at pagmamahal si Arman habang ang atensyon niya ay ibinubuhos kay Marco. Sa bawat kasinungalingang sinasabi niya, sa bawat palusot niyang overtime sa trabaho, isang aninong hindi nakikita ang nagmamasid sa kanya. Isang gabi, nagdesisyon si Arman na sorpresahin si Joy. Dinalhan niya ito ng paborito niyang pagkain at pumunta sa apartment nito. Ngunit pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang isang tagpong hindi niya inaasahan. Si Joy, kahalikan si Marco. Hindi siya nagwala, hindi siya sumigaw. Tahimik lang siyang naglakad palayo, ngunit may kirot sa kanyang puso. Simula noon, naging matamlay si Arman. Isang araw, natagpo ang patay si Arman sa kanyang bahay. Nakabigti sa kisame, may luha pa sa kanyang mga mata. Nagluksa ang buong baryo, lalo na si Joy. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang makaranas ng kakaiba. Tuwing gabi, may naririnig siyang mahihinang pagsisigaw. Bakit mo ako niloko, Joy? Malamig na hangin ang dumadaloy sa kanyang silid at sa bawat sulok ng kanyang kwarto, aninong gumagalaw ang kanyang natatanaw. Hanggang isang gabi, habang natutulog siya, bigla siyang nagising nang maramdaman niyang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Pagmulat niya ng mata, nakita niya si Arman. Maputla, may nakalawit na lupit sa liig at namumula ang mga mata sa galit. Bakit mo ako pinatay, Joy? Sumigaw si Joy, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang malamig na kamay ni Arman ay mahigpit na pumulupot sa kanyang leeg. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit parang hindi siya makagalaw. Hanggang sa tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan si Joy sa kanyang kama. Walang buhay, matay dilat, at tila may bakas ng lubid sa kanyang leeg. Walang nakakaalam kung paano siya namatay, pero may isang bagay ang sigurado. Hindi ka na muling magtataksil. Magandang araw po mga katakot. Si Betty nga po pala ito ang inyong tagapagkuwento ngayong araw na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang hinandog ko na istorya. Humihiling na rin po ako na kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel na Natakot Ka Ba? Mag-comment lang po kayo kung meron kayong mga kababalaghan na karanasan at istorya para maikwento po natin dito sa ating channel. Maraming salamat po. Natakot ka ba?